Maagang dumating si Marilyn Vargas sa campus. Bitbit ang mabigat na bag. Pinilit niyang maglakad ng diretso. Pero pakiramdam niya ay bawat hakbang niya ay may kasunod na mata. Mata na mapanuri, mata na puno ng panlalait, at mata na matagal nang nagpatumba sa kanyang kumpiyansa. Habang lumalapit siya sa gate ng eskwelahan, napansin niya kaagad ang tatlong babaeng magkakasama. Kilala sa tawag na Bella Circle, grupo ng magaganda at sikat sa campus. Isa sa mga ito, ang bumeso kay Sera Montevellano, ang kanilang walang kupas na muse. Nang mapansin si Marilyn, may sumipol na isa. "Psst! Nandiyan na si Oil Factory," bulong ng isa na hindi naman mahinang binulong. Dahil doon ay nagtawanan sila. Pinilit ni Marilyn na hindi marinig. Pero papaano? Malinaw iyon sa tenga niya. Parang sinaksak na sariwang sugat. Pinilit niyang ngumiti ng mahina, ngunit binawi rin niya kaagad. Wala namang dahilan para ngumiti. Pagpasok niya sa classroom, agad na bumungad si Kendrix Abelio, ang school jock na parang lumaki sa pang-aasar. "Oy guys, ano kaya kung tabihan ko?" Biro niya. Sabay akang pagkunwari na masusuka. Muli na namang nagtawanan ng buong tropa niya. Si Laila Santero, ang dati niyang seatmate noong grade 8, ay umiwas kaagad ng tingin. Kumuha ito ng bag at lumipat ng upuan. Kahit pa may space sa tabi ni Marilyn. Hindi niya maintindihan bakit parang may sakit siyang nakakahawa. Umupo siya sa pinakalikod, sa pwesto na akala niya iligtas. Inilabas niya ang sandwich na tinago sa supot. Pero bago pa man niya maidikit sa bibig, may dalawang babaeng dumaan. "Ang taba na nga, kain pa ng kain," sabi ng isa. "Baka mamaya mag-collapse ang stage sa year-end party pag umappear," sagot ng kaibigan nito. Napayuko si Marilyn at ibinalik ang sandwich sa kanyang bag. Nagsimula ang araw niya, pero parang tapos na kaagad ang lakas niya. Habang nagro-roll call si Miss Riva Lorentes, nag-announce siya. "Class, reminder lang ha. Our year-end party will require partners. Mandatory ito ha." Parang sumabog ang ingay sa classroom. Lahat ay naghihiyawan. Excited na excited. Nagpaplanong mag-ayos, magpa-cute, at magpaparamihan ng likes sa pag-upload ng pictures. Maliban na lamang kay Marilyn. Tahimik siyang napalunok. Wala siyang masasabi. Wala siyang aasahan. Sa totoo lang, kahit sino sigurong random student na hindi pa niya kilala, ay mas gugustuhin piliin ng kahit sinong iba kesa sa kanya. Nang mag-lunch break na, pumunta siya sa likod ng covered court. Doon sa pwesto niyang palagi. Malayong malayo sa mga mata ng mga tao. Pero kahit doon, hindi pa rin siya nakaligtas. May dalawang first year girls na dumaan at nagtawanan nang makita siya. "Siya ba yung walang partner? For sure, siya yon. Sino bang matinong lalaking lalapit dyan?" Parang hinugot ang hangin mula sa dibdib niya. Pag-uwi niya, dumaan siya sa CR para ayusin ang kanyang sarili. Doon niya nakita ang graffiti na nakasulat sa puting dingding. "Kahit bayaran, walang tatanggap kay Marilyn." Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi niya alam kung sino ang gumawa. Pero hindi na mahalaga. Ang sakit ay pare-pareho rin. Hinawakan niya ang dibdib niya sandali. Huminga ng malalim at tumingin sa salamin. "Hanggang kailan?" bulong niya. At sa unang pagkakataon, nagtanong siya, hindi bilang biktima, kung hindi bilang isang taong gusto ng lumaban. Isang linggo bago ang year-end party, halos parang karera ang paghahanap ng mga student ng kani-kanilang partners. May mga nagpo-propose sa gitna ng hallway. May nag-aalok ng bulaklak. May nagsasend ng cute handmade notes. Punong-puno ng kilig ang buong campus.
Kilig na hindi kailanman naging bahagi ng mundo ni Marilyn Vargas. Sa kabilang dulo ng hallway, nakaupo siya habang pinagmamasdan ng karaniwang eksena. Mga taong may pinagpipilian. May nag-aagawan pa nga para lamang magkaroon ng perfect match. Samantala, siya ay hindi man lamang makaisip kung paanong sisimulan maganap. Alam niyang mauwi lamang ito sa pagtawa ng iba. Habang naglalakad si Sarah kasama ang Bella Circle, narinig ni Marilyn ang sinabi nito. Girls, bawal sa group natin yung may... Alam nyo na. Sabay tingin ng diretso sa kanya. Baka masira ang aesthetic natin. Dagdag ng isa na para bang automatic backup singer. Hindi na nagsalita si Marilyn, ngunit may isang maliit na peraso ng puso niya ang muling nabasag. Kinabukasan, dumating ang araw na pinakakinatatakutan niya. The last day to secure a partner. Sa classroom, naglista si Miss Riba ng mga pares. Halos puno na ang papel. Kanya-kanyang pangalan na may katabi ng partner. Except isang linya. Alone blank left for Marilyn Vargas. Class, kailangan pa nating makahanap ng partner for Marilyn. Sabi ni Miss Riva. Sandaling tumahimik ang buong klase. Ang iba'y nakangisi. At maya-maya, sabay-sabay na nag-iwas ng tingin ng lahat. May umubo, may nagkunwaring busy, may nag-check ng kanilang phone kahit wala namang notification. At narinig ni Marilyn ang pinakamalutong na bulong mula sa likod. Wag na, baka sumabog ang stage. Pag siya ang partner ko, hindi ako attend. Promise, hindi talaga ako attend. Ako nga rin eh. Makita ko pa lang siya natatawa na ako. Sabat naman ang isa. Hindi na napigil pa ni Marilyn ang pamumula ng kanyang mga mata. Nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa desk. Hindi pa man natatapos ang roll call, biglang nagtaas ng kamay si Kendricks. Ma'am, pwede bang exempted na lang para safe ang lahat? Nagtawanan ng buong class. Hindi naman napigilan ni Miss Riba ang pagsita. Kendricks, enough. Hindi maganda ang biro mo. Pero kahit sinaway, hindi pa rin mapapawi ang pinsalang nagawa. Araw na nga ng year-end party. Pagdating pa lamang niya sa venue, ramdam niya ang mga matang sumasala sa kanya mula ulo hanggang paa. Wala siyang fancy dress. Suot niya ang pinakamaayos niyang damit. Lumang bestida mula sa kanyang pinsan. Bahagyang kupas ang kulay, pero malinis naman. Sa entrance, may dalawang babae na agad na nagkomentaryo. Ano ba yan? Bakit ganyan ang suot-suot niya? Pang okay-okay, pero mas malala pa roon. Sa loob, nagtutugtugan na ang mga ilaw at musika. Magaganda ang setup. Lahat masaya. Lahat ay may kanya-kanyang partner. Siya lang ang kaisa-isang walang kapareho. Habang nakaupo siya sa pinakamadilim na sulok, kita niya ang mga kaklase niyang pumipila para sa group picture. Narinig niya si Sarah. Guys, make sure walang photobomb dito ha. Especially, yun. Tinuro siya ng hindi direktang tinuturo. Pero sapat para malaman niyang siya iyon. Tila umulan ng tawa. Kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, dinig na dinig niya ang bawat insulto. Doon sa loob ng jeep pauwi, hindi niya na napigilan ang kanyang luha. Habang yakap ang kanyang sarili, naulit sa isip niya ang graffiti sa dingding, ang tawanan ng buong klase, ang mukha ng mga ayaw siyang tabihan. At doon sa pinakamadilim na sandali, gumawa siya ng pangakong hindi niya kailanman binitawan. Ito na ang huling gabing iiyakan ko to. Hindi niya na ako makikitang ganito. Kinabukasan, paggising ni Marilyn Vargas, ramdam pa rin niya ang bigat ng kahapon. Namamaga ang kanyang mga mata. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan at parang pagod na pagod ang kanyang puso. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang parehong mukha na araw-araw ay binabansagan ng mundo bilang pangit, mataba, tigyawatin, at kung ano-ano pa. Sinasabi nila na wala na raw siyang pag-asa. Pero sa araw na yon, merong kakaiba. Hindi siya umiwas sa salamin. Hindi siya umiyak. Sa halip,
Marahan niyang hinawakan ang sariling pisngi. Parang ipinapaalala sa sarili. Nandito ka pa? At kaya mo pa? Naaalala pa niya ang binitawan niyang pangako. Hindi niyo na ako makikitang ganito. At unang beses, naniwala siya sa kanyang sinabi. Pagpasok sa school, ramdam pa rin niya ang mga tingin ng tao. Pero ngayon, hindi na siya yumuko. Lumakad siya ng diretso. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin siya nagtago. Hindi siya invisible. Hindi rin siya loud. Pero for the first time, she was standing her ground. Pag-uwi niya sa bahay, nagsimula siya sa pinakamadaling bagay. Pagbabasa. Nag-search siya online. How to lose weight safely. How to treat acne. Beginner home workout. Affordable skincare routines. Hindi niya alam kung alin ang uunahin sa mga ito. Pero sinubukan pa rin niya. Una niyang ginawa ay ang simpleng paglalakad sa loob ng bahay. 20 minutes lamang. Pero pagdating ng 10 minutes, hinihingal na siya. Pawis na pawis. At pagkatapos ay sumakit ang kanyang binti. Para siyang bibigay sapagkat hindi siya sanay sa ganitong bagay. Pero naalala niya ang bawat tawa ng kanyang mga kaklase. Ang mga nakasimangot, ang mga salitang nagmarka sa pagkatao niya. Kaya kahit nanginginig ang tuhod, tinapos niya ang 20 minutes. Pagkatapos ay humiga siya sa sahig. Nanghihina, pero may kakaibang pakiramdam. Parang nalaglag ang unang malaking bato sa dibdib niya. Sa topic ng acne, hindi niya alam kung saan magsisimula. Nagbabago-bago siya ng products noon, pero hindi gumagana sa kanya. Kaya't nagbakasakali siyang mag-email sa isang dermatologist na napanood niya sa TikTok. Ito ay walang iba kung hindi si Dr. Celis Ramos. Hindi niya na-expect na sasagot ito. Pero kinabukasan, biglang may email notification. Nakasulat doon. Hi Marilyn. Thank you for trusting me. I'd be happy to help you. Here's a free assessment. Don't worry. Kaya natin yan. Napaluha siya. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa unang beses. May taong hindi tumawa, hindi nanghusga, hindi nagmataas. May taong naniwalang kaya niya. Sinunod niya ang payo ni Dr. Celis. Gentle cleanser, benzoyl peroxide every other day, sunscreen, at healthy hydration. Gabi-gabi kahit pagod, ginagawa niya ang mga ito. At sa diet naman, hindi siya nag-crash diet. Unti-unti lang. Bawas soft drinks, dagdag tubig. Yung rice, kalahati muna. Yung merienda, prutas lang muna. Hindi perfect. May araw na bumabalik siya sa lumang kinagugalian. May araw na nauubos niya ang isang buong pack ng chips dahil sa kanyang stress. Pero hindi niya na tinatanggap ang pagkatalo. Sa tuwing nagkakamali siya, pumabangon siya kinabukasan. Isang gabi, habang nag-aayos ng mukha, may napansin siyang kakaiba. Hindi pa man nawawala ang acne, pero hindi na masyadong namumula ang pisngi niya. Habang nakatingin sa salamin, mahina siyang ngumiti. Hindi pa ito tagumpay, pero simula ito para sa kanya. Sa wakas, buong tapang niyang sinabi, Kaya ko to at kakayanin ko. Lumipas nga ang 2 taon mula nang sinimula ni Marilyn ang kanyang journey. Hindi man biglaan ang pagbabago, pero kitang-kita ang resulta. Ang dating madaling hingalin, ngayon ay kaya nang tumakbo ng 1 kilometro o higit pa. Ang dating puno ng pulang pamamaga ang mukha ay unti-unting luminaw. At ang natitirang bakas ay paalala na kaya niyang talunin ng mga bagay na minsang nagpabigat ng buhay niya. Hindi perpekto, ngunit sapat para sabihin niyang may napuntahan ng bawat luha, bawat hirap, at bawat desisyong bumangon. Pagka-graduate niya, hindi niya inaasahang dadalhin siya ng mundo sa isang lugar na dati ay pinapanood lamang niya online. Isang maliit, maliwalas, at mabangong skincare clinic. Nagsimula siya bilang isang assistant, hindi malaking posisyon, pero para sa kanya, ito ang pintuang magbubukas ng bago niyang mundo. Dito niya nakilala ang supervisor niyang si Miss Rona Calierdo.
Isang babaeng sobrang istrikta pero mahusay magturo. Nakita nito ang sipag ni Marilyn kung papaano siyang nagtsatsagang mag-assist sa bawat procedure, mag-ayos ng mga tools, maglinis, at maghanda ng mga formulation na kailangan ng dermatologist. Marilyn, hindi ka man smooth pa sa ngayon, pero smooth ang determination mo. Biro ni Miss Rona. Minsang nag-overtime sila sa clinic. Yan ang puhunan mo, Marilyn. Ipagpatuloy mo lang. Dahil doon, ay napangiti si Marilyn. Hindi sarcastic, hindi pangasar. Isang genuine smile na hindi niya naranasan noon. Dahil sa exposure niya sa clinic, unti-unti niyang nauunawaan ang science behind the skincare. Kung papaanong gumagana ang acids, kung papaanong nare-regulate ang oil production ng face, papaanong pinapakinis ang balat, at marami pang iba. Naging hobby niya ang pagbabasa ng dermatology articles. Tuwing break, imbes na kumain ng matatamis, nagbabasa siya ng research papers. At isang gabi, habang pagod mula sa trabaho, biglang ideya ang sumagi sa isip niya. Paano ako makakagawa ng skincare para sa mga katulad kong walang kayang magpaderma noon? Hindi yun nawala sa isip niya. Inaral niya ng mas malalim ang cosmetic chemistry. Nag-enroll siya sa online courses. Kahit mahal lang iba, pinag-ipunan niya. Nagpuwet siya gabi-gabi. Nag-notes. Nag-experiment sa murang ingredients. At unti-unti, nabobuo na ang kanyang pangarap. Sa proseso ng pagbabago niya, hindi lang katawan ng mukha ang nagbago, pati pananaw, pati tiwala sa sarili, pati paraan ng paghinga sa mundo. Kaya nang dumating ang alok ng dating dermatologist na tumulong sa kanya, na si Dr. Celis, hindi siya nagdalawang isip. Marilyn, you have the passion. I see myself in you. Hindi niya napigilang mapaiyak. Hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa may nakakita ng value niya. Kahit noong panahong hindi niya makita ang kanyang sariling halaga. Pinakuha siya nito ng advanced certification. At makalipas ng 4 na taon, sapat na ang kanyang kaalaman. Sapat na ang naipon niyang pera. Sapat na ang lakas ng loob niya. At dito nagsimula ang pinakamalaking hakbang. Gagawa siya ng sarili niyang produkto. Hindi niya alam kung magiging successful, pero alam niyang may dahilan ng lahat ng pinagdaanan niya. At ito na ang sandaling iyon. Sa puso niya, excitement ang naroon. Sa isip niya, may kaunting takot. At sa kanyang kaluluwa, merong determinasyon. Sa maliit na kwarto na dati taguan lang ng lumang gamit, sinimulan ni Marilyn Vargas ang pinakamahalagang proyekto ng buhay niya. Inayos niya iyon bilang makeshift lab. May maliit na mesa, ilang measuring tools, at ilang ingredients na pinag-ipunan niya buwan-buwan. Sa labas, ordinaryo lang ang kwarto, pero sa loob, yon ang magiging lugar kung saan isisilang ang pangarap niya. Unang produkto niya ay ang acne serum. Hindi mamahalin, hindi rin mabango, pero punong-puno ng research, pagod, at pati na rin puso. Ginawa niya ang formulation na angkop sa mga taong dumaan sa parehong problema niya. Budget-friendly, gentle, pero effective. Pero kahit kaano kaganda ang intensyon, mahirap, sobrang hirap nito. Nang ilunsad niya ang kanyang serum online, halos wala ang bumibili sa kanya. 3 linggo, 3 orders lang ang bumili. Hanggang isang araw, may nag-comment pa. Siguro hindi effective. Galing lang sa homebrew. Masakit yun para sa kanya. Pero kilala niya ang sakit. At hindi na yun bago sa kanya. At kung dati ay napapabagsak siya ng bawat salita, ngayon ay natutunan na niyang tumayo kahit sino pa ang sumubok magpahina sa kanya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng inventory, nakatanggap siya ng notification. Isang beauty influencer. Ang pangalan nito ay Kaya Dormez. Nag-message ito sa kanya. Hi Marilyn, sinubukan ng pamangkin ko yung serum mo. Pagkatapos ay nag-improve ang kanyang skin in 2 weeks. Can I feature this? Para siyang hindi makahinga. Hindi niya kilala si Kaya personally.
Pero kilala niya ang impluwensya nito. At nung umuo siya, parang sumabog ang mundo niya. Isang video lang ang ginawa ni Kaya. Simple, diretsong review. Walang halong arte. Pero ibang-iba ang impact. Nang sumunod na araw, nagulat na lamang si Marilyn nang makita ang orders notification. Isang order, pangalawa, pangatlo, hanggang sa dumami ng dumami. Hanggang sa hindi na niya mabilang. Inabot ng 2 AM ang pagpapak niya ng orders. Sumunod na linggo, sold out ang lahat. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya pinagtatawanan. Hindi siya minamalit. Siya ang pinupuntahan. Siya ang hinaharap. Siya ang pinagkakatiwalaan. Dahil sa pag-angat ng product, nakakuha siya ng investor. Isang negosyanteng si Mr. Alvin Recote na pumunta mismo sa kanilang bahay upang kausapin siya. Marilyn, your story is powerful. Your product is worth expanding. Let me help you build the brand. At doon isinilang ang Vargas Cosmetics, isang local skincare brand na unti-unting nagmamarka sa industriya. May sarili ng office, may lab, may team, at may financial stability. At higit sa lahat, may CEO. Isang CEO na dati hindi man lamang makatingin ng diretso sa salamin. Habang ini-interview siya ng isang magazine, natanong siya, "What motivates you the most?" Saglit siyang napaisip. Maraming posibleng sagot. Success, passion, at business. Pero ang sagot niya, buo at malinaw. Yung dating ako, yung dating iniwan sa sulok, yung dating pinagtatawanan at walang kumakampi. Gusto kong patunayan sa dating ako na kaya niyang maging higit pa sa sinasabi ng mga tao sa kanya. At nang lumabas ang magazine cover, nakasulat ang headline, "The New Face of Beauty Innovation, Marilyn Vargas." Hindi na siya pinagtatawanan. Siya na ngayon ang inspirasyon ng marami. 10 taon ang lumipas. Ibang-iba na ang mundo ni Marilyn Vargas. Hindi na siya ang babaeng umiiwas ng tingin. Hindi na siya ang tinatakpan ng ibang estudyante sa class picture. At lalo na, hindi na siya ang dalagang pinagtatawanan sa year-end party. Ngayong araw, nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa opisina ng Vargas Cosmetics. Suot ang eleganteng cream suit. Simple ngunit mataas ang kalidad. Makinis na ang kanyang balat. Maaliwalas ang mga mata. Napaka-sexy at confident ang tindig. Pero higit doon, ramdam sa kanya ang katahimikang noon pa niya pinapangarap. Habang inaayos ang kwintas, pumasok ang kanyang sekretary. Ma'am, may dumating pong invitation. High school reunion po. Napahinto si Marilyn. Hindi niya inaasahan na darating pa ang araw na yon. Ang araw na babalik siya sa lugar kung saan unang nabasag ang kanyang pagkatao. Tinignan niya ang card. Gold lettering. Sosyal ang design. Pero kilala niya ang pirma. Sera Montevillano. Ang dating mapanlait. Ang dating nang bubuli sa kanya. Pupunta po ba kayo, ma'am? Tanong ng sekretary. Halatang nag-aalangan. Ngumiti si Marilyn. Oo, pupunta ako. Dumating nga ang gabing iyon ng reunion. Sa pagpasok niya sa venue, halos tumigil ang ingay ng kwarto. Isa-isang napalingon ang mga dating kaklase. May napabitaw ng baso. May natulala. May nagtanong ng pabulong. Si Marilyn na ba yan? Hindi siya naglakad ng mayabang. Pero sa bawat hakbang niya, may dignidad at katahimikan na hindi nila kailanman nakita noon. Si Sarah ang unang lumapit. Nakangiti ito, pero halata ang tensyon. Marilyn? Oh my gosh, ang ganda mo na ngayon. Ang ganda mo pala. Wow, she looks successful. May halong hiya, halong inggit, at halong pilit ang boses. Sunod namang lumapit ay si Kendrix Abelio, dating bully. Oy Marilyn, naalala mo pa ba ako? Siyempre naman. Nagpanggap itong close sa kanya. Parang hindi nito pinagtawanan ang bawat hakbang niya noon. Alam mo, baka gusto mo mag-collab tayo. Pwede kitang tulungan na expand ang brand mo. Hindi niya maiwasang mapangiti ng magaan. Hindi mapait, hindi mapanakit, kung hindi ngiti ng taong hindi na madaling masaktan.
Salamat sa offer mo, Kendricks. Pero stable na kasi ang kumpanya ko eh. And I don't need extra help for now. Napakamot ito, halatang nahiya. Sa isang mesa, nakita niya si Laila Santero, ang dating seatmate na iniwan siyang parang may sakit. Mukhang pagod ang mga mata nito. May malaking eyebags at halatang bugbog sa responsibilidad ng buhay. Nang makita siya, agad itong umiwas ng tingin. Pero hindi siya pumayag. Lumapit siya ng marahan. Hi, Laila. Napakorap ito. Tila hindi makapaniwala. Marilyn? Pasensya ka na noong high school tayo Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Naging mahinaon ang boses ni Laila. May halong pagsisisi. Umupo si Marilyn sa tabi niya. Huwag kang magkalala. Matagal ko nang natutunang patawarin ng mga bagay na hindi ko naman kontrolado. Nagulat si Laila. Hindi niya alam kung maiiyak o matutuwa sa gaan ng tono ni Marilyn. Nang dumating ang group pictures, iba na ang eksena. Wala nang nagtatago sa kanya. Wala nang umiiwas. Wala nang tumatawa. Sa halip, lahat ay gustong tumabi sa kanya. Lahat ay gustong makisama. Lahat ay gustong magpa-close sa babaeng minsang binaliwala nila. Habang nakatayo siya sa gitna ng crowd na minsang nagpaluwa sa kanya, huminga siya ng malalim. Hindi ito tagumpay dahil kumanda siya. Hindi ito tagumpay dahil umasenso siya. Tagumpay ito dahil buo na siya. Pagkatapos ng reunion, tumayo si Marilyn sa labas ng venue. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad. Ang lamig ng hangin ay tila nagbalik ng mga alaala. Pero ngayon, hindi na ito mabigat. Hindi na siya humahabol ng validation. Hindi niya na kailangan ng mga palakpak ng taong minsang bumali sa kanya. Tahimik siyang naglakad papunta sa parking area. Nang makarating siya sa sasakyan, may batang babae na lumapit sa kanya. Mga 9 o 10 taong gulang. Payat, may mga tagpi-tagping sugat sa tuhod at halatang umiiwas sa mga taong dumaraan. Miss, ikaw po ba si Miss Vargas? Tumango si Marilyn. Nagulat. Gusto ko lang pong sabihin, salamat po sa libreng skincare workshop nyo last week. Yung ate ko po kasi, hindi na po siya pinagtatawanan sa school. Nagkaroon na po siya ng confidence. Napangiti si Marilyn. Totoo at malambot. Anong pangalan mo, Iha? Riz po. Lumuhod si Marilyn para pantay sila ng tingin. Tandaan mo, Riz hindi mahalaga kung ano ang itsura mo ngayon. Ang mahalaga ay papaano kang magmahal sa sarili mo at papaano mong i-defend ang sarili mo sa mundo. Pakisabi rin ito sa ate mo Tumango ang bata, parang may nabuong lakas. Salamat po. At tumakbo na ito pabalik sa kanyang pamilya. Nang makaalis ang bata, tumayo si Marilyn. Ngayon niya napatunayan na ang pinagdaanan niya ay may dahilan. Kung hindi siya nasaktan noon, hindi niya maiintindihan ang sakit ng iba. Kung hindi siya tumayo mag-isa, hindi niya matutulungang tumayo ang iba. Sa likod niya, kumikilos ang hangin na para bang yakap. Tila naririnig niya ang boses ng kanyang dating pagkatao noon. Proud na proud ako sa'yo. At sa unang pagkakataon, wala siyang duda. Totoo yon. Ramdam niya yon. Nabuo na siya. Hindi dahil binago siya ng mundo, kung hindi dahil pinili niyang baguhin ang kanyang sarili. Nang siya ay makaalis na, dala niya ang pinakamahalagang aral ng buhay, na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-angat sa iba, kung hindi ang pag-angat mula sa sarili mong sugat. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao, pero kontrolado mo kung papaano mong minamahal ang sarili mo. Minsan, talagang manliliit ka sa panghuhusga ng iba, pero ikaw pa rin ang may pinakamahalagang boses sa iyong buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi sukatan ng yaman o kagandahan, kung hindi kung papaano kang tatayo mula sa sakit. Hindi naging CEO si Marilyn para ipamukha sa lahat ang tagumpay niya. Naging matagumpay siya dahil naghilom ang puso niya. Hindi mo kailangang gumanti sa mga taong nanakit sa'yo. Ang pinakamagandang ganti ay ang maging mas mapayapa, mas masaya, at mas matagumpay, at hindi ka nagpapadala sa galit. Ang pagmamahal sa sarili, ang pinakamahalagang hakbang tungo sa pagbabago.
Hindi nagbago si Marilyn dahil para sa iba. Nagbago siya dahil pinili niyang alagaan ang kanyang sarili, pisikal man, mental o emosyonal. Maaaring ang sakit na pinagdaraanan mo ngayon ay maging lakas ng iba balang araw. Lahat ng sugat ni Marilyn noong bata pa siya ay naging dahilan kung bakit kaya niya nang tumulong at magbigay ng inspirasyon sa iba ngayon. Hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Ang mahalaga kung saan mo gustong makarating. Hindi hadlang ang pagiging mataba, pangit man, mahirap o inaapi. Ang pinakamahalaga ay ang iyong determinasyong bumangon at baguhin ang iyong buhay. Higit sa lahat ay ang magtiwala sa ating Panginoon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. Comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.